mesh size. Kailangan yung ano natin, yung diameter niya is 5 inches ang diameter pag binilog natin siya. Lalagyan po natin siya ng rope as baseline. Yan na po yung magiging, yung itatali natin din sa ating, kung ano man yung gagamitin natin. Techniques. Lalagyan po natin siya para mabilog natin. Maging support na din doon sa ating net. Tubular net. Then after po that, yan, ilalak po natin siya dun sa kabilang dulo. Para po hindi lumabas and secure po yung seaweeds natin. Yung mismong lubid na po natin, yun na po ang gagamitin natin pang-lock. Sana po makita po ninyo ng maayos para masundan. After po that, meron po tayong ginagamit na PVC pipe para mailagay natin sa loob yung ating seaweeds. Ipapakita po natin dyan sa video kung paano po siya gagawin. Ayan po. Ipapasok po natin siya dun sa PVC pipe and then i-compress po natin siya pataas. Ganyan po. As shown as the video. Then after po matapos natin hanggang sa dulo ng tubular net, dun po sa gitna dun po sa butas ng ating PVC pipe, dun po natin ihuhulog yung ating pangtanim na seaweeds. Although nakakat po siya ito, hindi masyadong malalaki para fit po siya dun sa ating PVC pipe na ginamit para makapasok po yung ating tanim na seaweeds. And after that, ilock po natin yung end ulit. So, pwede na po natin siyang itali dun sa paglalagyan natin. Ito po yung isa sa mga ginagamit namin sa mga malalakas yung water current. Next po. Ito po yung tinatawag natin na double loop. Actually, meron tayong single loop, double loop, and triple loop. Yan yung mga natin. It varies na lang po sa distance ng ng tanim. Ito kasi pag single and double loop, commonly distance per plant natin is 20 centimeters. Pero pag gumamit na po tayo ng triple loop, pwede po natin siyang i-adjust, gawin natin 25 to 30 centimeters. Ito po using, pwede po tayong gumamit yung fishing nylon, yung fishing twine na number 210/90, yung black po na fishing twine. Or pwede rin po tayo gumamit ng clear rope number 4 to number 6. Depende po sa availability. Kasi, siguro ko mas maganda kung meron number 4 o yun na lang po pwede na. Medyo maliit siya compared dun sa number 6. Number 6 kasi medyo matigas. Then, ito po kasi is pwede siyang maging doon sa plastic. Alternative kasi lubid na siya. Lubid sa lubid. Although pwede siyang last longer dun sa area. Pwede natin siya magamit ulit pagdating other trappings kasi hindi naman siya matutunaw agad. Almost mag-take siya ng siguro mga 5 years para na magagamit natin siya ulit. Next po. Ito po yung preparation ng ating single, double, and triple loop. Sa single loop po, gagamit po tayo ng 50 centimeters or half meter na lubid, and then sa double loop, gagamit po tayo ng 1 meter na haba ng lubid, and 1.5 naman sa triple loop. Yan po, yung buff end po natin yan, itatight po natin para siya mabilog. Pwede pong 8 knot kung marunong po tayo ng 8 knot, or single knot. Okay na po yan para
mano lang po siya. Bilog lang. Then, meron po tayong ginagamit para ma-insert siya dun sa lubid. As shown in the video, yan po. Ginagawa natin para ma-insert siya. And may-fix po siya dun sa ating cultivation line na gagamitin para hindi po siya matanggal. Pag-harvest natin, may iwan siya dyan sa cultivation line at magagamit ulit na. Mabuti lang po siya and then i-fix natin siya para maganda yung kakalabas. Yan na po siya, yung single loop. Then sa double loop naman po, yan. Ganun ba rin po yung process. Ano natin siya, itatide natin siya bottom para bilog and then gawin na natin siyang double para dire-diretso. Double na po siya. And then, i-insert ulit po natin. Same sa pag-insert dun sa nauna. Yung sa single loop. May distance. Pwedeng gawin natin distance per line is 20 cm. Yan yung nasa training regulation natin. Sinusunod. Same lang po siya dun sa pag-insert natin ng single loop. Ayusin lang natin para may fix siya agad. Ngayon, meron na po tayong double loop. Okay, sa single loop po, gagamit po tayo ng 50 or half meter po na lubid. Then sa double loop, 1 meter. Then sa triple loop po, is gagamit po tayo ng 1.5 meters. Lubid. Pwede po natin gamitin number 4, number 5, and number 6. Depende sa availability. Depende rin kung alin yung mura. Mas mura yung maliit, mas preferred na rin ng farmers na ito yung mura. Bago natin siya i-insert, gawin na po natin siyang triple. Meron na po tayong data. And pag-insert po, same lang po doon sa dalawang na. Ito po, yung distance between between plant po nito, pwede natin siyang 25 to 30 centimeters para hindi siya masyadong overcrowd. Then, ipapasok po natin dun sa ginamit natin aparato. Ayan, mga improvise lang po yan na aparato na ginagamit natin para mapadali po yung inserting natin dun sa lubid. Kasi kung mano-mano, baka hindi natin siya masyadong mag-fix. Ayan. Same lang po dun sa na dalawa. Naayusin na. And meron na po tayong triple loop. Ipapakita din po namin dyan kung paano ilalagay yung series. Sana maganda po yung quality ng video ko sir. Pwede naman po siguro humingi. Hindi na siguro naisabay yung insert. Next po is super twine. Ito po yung, although yung super twine natin is plastic, pero mas matibay siya dun sa traditional na ginagamit natin na plastic type. Mas siya durable, mas niya yung hindi siya naghihimol-mol. Yan po ang ng super tie natin. And naka-fix po siya dun sa ating naka-insert po siya dun sa ating cultivation line para hindi po siya matanggal. Kasi yung traditional po kasi na ginagamit ng ating mga farmers is tatalian muna si seaweeds. Pagkatapos talian si seaweeds, saka itatali dun sa cultivation line. Kaya single use po yung paggamit nila ng tying materials. Yun yung pinaka-traditional method. Tying of seaweeds. Kaya pag-harvest nila, ikakat nila yung plastic straw, yung tie-ties, nahahalo po dun sa seaweeds na in-harvest nila.
And then yung ibang farmers, hindi naman nila tinatanggal. Hindi na nila tinatanggal yung plastic na nakasabay. And then, isasabay po yun sa pag-process ng processors. Next step. Display ko the video. Ito naman po yung video na to, shows na kung paano po siya i-insert. Actually, meron po kaming aparato na ginagamit, mga improvise lang po yung aparato. Makikita niyo po, meron na po siya dyan measurement. Using ano lang po yan, tying wire. Then, insert po natin yung straw. Insert yung lubid, insert yung straw dun sa gitna. And then, meron na siyang measurement na 20 cm. Sabay, ano na po yan. Measure tayo ng 20 cm and insert ulit. After that, napuno natin yung ating ginagamit na aparato. Huhugutin lang po natin siya. And then, ang paglagay po ng straw, hindi po masyadong mahaba para mabilis siyang mahugot. Kasi kung mahaba siya, baka hindi natin siya mahugot. Yan po, kung asyo na straw, nakikita niyo po dyan sa video kung paano siya nagagawa. Okay. Insert na po. Paghugot niyo po, insert na po sa loob. Then, i-fix po natin siya dun sa ating cultivation line. Ito po yung ano niya, para pag-harvest natin, hindi siya maisama. And then, yung tying techniques natin is ribbon tying. Para pag naka-harvest na tayo, linisan natin yung lubid, pwede natin ulit magamit yung ating linya and yung plastic. Yung durability po nito is sumaabot po siya ng 1 to 2 years. Depende po sa area. Kasi may mga area kasi na pag binilad mo po kasi siya, medyo nag-ano po yung quality. Next po. Ito po is from the PSU, ng Palawan State University. Gumawa po sila ng inserter. Mechanical inserter po. Nakikita po natin sa video na yan po yung ginawa nila. Insert na po doon sa lubid. Napakan lang. Although yung sa amin is portable. Then meron silang mga dryer. The next po. Next is yung commercially farm bred series natin. Meron din po tayong Gracilaria. Ito po yung culture method na ginagamit. Pwedeng fan culture, yung broadcasting, and then Baraka method. Next po. Then meron din po tayong pen culture o Gracilaria. Dun sa mga shallow water area, dyan po natin siya inilalag. Enclose po siya ng net, then broadcasting po way of pwedeng rice planting o katulad ng pagtanim ng palay o broadcasting. Next pa. Then kaular pa, sa green seaweeds naman po meron tayong kaular pa. Ayan. Ito po yung mga culture method. Meron po tayong plant culture and pinch culture. Yung isa sa plant culture, ito po yung from thanks to Mr. Junor o Bohol. Taga ano po siya, Tubigon Bohol. Yan po yung way of planting. Rice planting o kaular pa. And then, dito naman po sa amin, we develop culture method by cage culture o kaular pa. But meron po siyang substrate na ilalagay dun sa loob ng cage. Pwede po tayo gumamit ng bricks para hard substrate na pag-titikita ng ating kaular pa. Then, gumamit po tayo ng plastic screen, yung green, para pag tubo niya, yung mga fronds po niya is lalabas dun sa screen. And then, harvesting, pwede natin na, kahit hindi na natin siyang buksan, yung mga nakalabas na fronts ng seaweeds, yun yung ng kaulat pa, yun yung isa-cut natin para kunin and ibenta or for consumption. Next step.